Magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, may napanood lang po ako. Isa po sa mga tumatakbong nominee para po sa party list. So, yung party list po na tinatakbuhan nito ni retired Justice Guanzon, kung di ako nagkakamali. Retired Justice po siya ng Supreme Court. Sana tama po ako. Tumatakbo po siya bilang first nominee po ng P3WD party list. So, hindi ko lang po alam kung ano eksaktong meaning ng kanyang party list pero yun pa rin, party list pa rin naman po yung tinatakbuhan niya. So, dumaan lang po ito, napanood ko lang po yung kanyang speech kung sila ay nag-submit ng certificate of acceptance para sa party list. So, meron lang akong medyo naalala sa kanya. Parang combination po ito ni late former Senator Miriam Defensor Santiago at ni uh, PRRD, so ni Pangulong Duterte. So, syempre, pag pinag-combine mo, parang siya yung siya yung lumabas. So, yung talino, yung the way na mag-deliver siya ng kanyang mga speech, tsaka yung pagiging prangka, yung real talk ba. So, nakuha niya parehas yung kay Miriam Defensor Santiago tsaka kay Pangulong Duterte. So, maganda yung mga binitawan po rito, mga sabihin natin, pwedeng pangako na pwede niyang magawa if ever na makaupo. So, para po sa akin, nung napanood ko po yung speech niyan to, sa tingin ko pwede natin siya i-reconsider. Para po sa akin, isa po ako sa mag-suggestion sa inyo na pwede nating pag-isipan itong si retired Justice Rowena Guanzon. So, alam naman natin na ito, naging kritiko rin to ni Pangulong Duterte, which is maganda naman yung pagkikriticize niya. So, very objective yung mga binibigay niya mga criticism. Kaya, hindi siya totally masasabi mong, kasi merong mga nag-criticize na, alam mo yun, para lang makabanat lang, pero walang laman. Pero si Rowena Guanzon, balanse yung kanyang mga binibitawang mga kritisismo sa mga administrasyon na duman. So, siyempre, nag-retire siya panahon ni Pangulong Duterte, pero ngayon may mga criticism din siyang binibigay dito kay Bongbong Marcos na napansin natin na parehas na naging criticism din ni Pangulong Duterte. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike ka rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong speech ni retired Justice Rowena Guanzon. At ano yung mga punto rito ng mga sinabi niya na maganda na napunan niya. Hindi naman magandang ginawa ni Bongbong Marcos. Kung ba ibig sabihin, yung magandang punan niya, nakaparehas ang napunan ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin. Oh. Nak, you know me, I feel very strongly about these things, right? I could have just retired with my pension and my inheritance and that damn you all. You deserve the government you get. I'll go live somewhere else. Why am I here? My God, my father fought for this country. Received the Congressional Gold Medal as a veteran. They suffered under World War II. Patriotism is a very high value in my family. Love of country. So isa po yun sa mga karakter na nakita kong magandang mga sinabi ni Rowena Guanzon base sa pagpapakilala muna niya sa sarili niya kung bakit kumbaga pwede natin siya i-reconsider. Kasi kumbaga iba yung merong dignidad yung pamilya. So, iniingatan nila yung pagiging patriotism niya. Sabi nga niya, yung tatay nga daw niya, World War II veterans. Hindi ko naman ma-sure kung tatay o lolo niya. Basta, isa sa family niya is mga World War II veterans. So, nagkaroon daw ng gold medal para nga doon sa pakikipaglaban para sa bansa natin. So, isa yun sa mga nagustuhan kong mga sinabi niya dahil kumbaga makikita mo na rito yung pagmamahal niya sa bayan. Katulad ng kay Pangulong Duterte at kay Miriam Defensor Santiago.
Siyempre iba kasi yung ano eh, yung may pagmamahal ka sa bayan. So nandun yung pagmamalasakit mo, andun yung ano eh, yung mararamdaman mo yung frustration niya kapag nakikita niyang mali na yung itinatakbo ng gobyerno natin. So maganda rito yung ano yung magiging sabihin natin taong gobyerno eh dapat may malasakit. Kasi ngayon napapansin natin ang mga politiko ngayon wala nang malasakit para sa bayan natin. Ang parang mas iniisip na ngayon eh paano kumita, paano malagyan yung kanilang mga bulsa, kung paano gagawa ng batas na magbe-benefit eh sila muna bago yung taong bayan. Sabi nila, nanalo si BBM, Ma'am, ikaw din ba mangingibang bansa ka? Ba't ako mangingibang bansa? Lasing lang ako kagabi, pero this is my country. This is my country. 'Di ba? Ano, kumbaga rito, natural kung ano siya. What you see, what you get. Parang yun na nga yung ibig niya sabihin. So, dito, aminado, nakainom lang siya ng mga, pag meron siyang mga sinasabing mga criticism, medyo nakainom siya, which is normal naman sa isang tao na talaga na minsan kapag nakakainom, mas tumatakbo ng maganda yung kanyang pag-iisip dahil nga kumbaga parang nagiging open-minded siya. So, marami nagsasabi kasi nung mga time na tumatakbo pa lang si BBM bilang presidente, siyempre nag-criticize na rin siya. So, after manalo, so marami doon nagsasabi na bakit kumbaga aalis ba siya ng Pilipinas dahil nga nanalo na si BBM. So, ang reason niya, ba't siya aalis? Eh, bansa niya to. Saan siya pupunta? Ang sa kanya lang naman, makita lang naman ng taong bayan kung ano yung mga maling ginagawa para sa kanya, which is, yun din naman yung napupunan ng marami. Buti sana kung siya lang yung nakakapuna at yung iba yung nakikita ng tao, ng ibang nagki-criticize kay Bongbong Marcos, iba sa kanya. So medyo magkakaroon tayo ng problema doon dahil parang sa lahat ng mga pumupuna, ikaw lang yung salungat. Pero dahil sa nangyayaring yung pinupuna niya, eh yung puna rin na nakararami. Parehas din ng naging puna ni Pangulong Duterte. Kaya ngayon, isa yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. So, ituloy natin to. I'm staying here. I'm fighting for my country. Join me. Join me. I know there are still millions of us who want a good future for our children. Hindi na pwede ito. Illiteracy. Hindi na pwede. Gold reserves gone. Inflation rate. Ayuda ng ayuda. Para madaling mabili ang boto, ayuda ng ayuda. Bakit hindi isolve ang inflation? Para wala na ayuda. Ha? Di ba tama? Isolve ang inflation. Para walang ayuda. Bigyan ng trabaho mga tao para walang ayuda. There's almost 2 million people who have no jobs. 1 million of them are probably in Metro Manila. Can you imagine? 1 million families have no income. And then we ask, why do people sell their votes? Of course, people sell their votes. And why do these politicians buy votes in the first place? And why do they want to keep our people forever ignorant and illiterate so that they can buy their votes? That's why this electoral system is defective. I will write a paper. I've already written 10 books. I think I will write another book. Oh, by the way, Nakuha niyo yung punto. Walang pinagkaiba to nung panahon ng Espanyol natin, di ba? So, ginagamit ng mga politiko yung estilo ng mga Kastila nung panahon ng Spanish era natin na hindi nila hinahayaan na ang mga Pilipino maging matalino. Hindi nila hinahayaan yung mga Pilipino na makapag-isip. Gusto nila ignorante. Especially yung mga praile, di ba? Kumbaga, gusto nila na ang mga Pilipino maniwala lang sa mga sinasabi nila at sila lang yung pwedeng makapagligtas sa kanila, makatulong lang. So, ganun yung ginagawa ng mga politiko ngayon, mga politiko. Kaya nga sabi nga niya, karamihan sa mga Pilipino ngayon, ano na eh, kumbaga hindi na ganun katatalino. Di ba? So, ginagamit ng mga politiko
yung estilo ng mga Kastila before na kailangan umasa itong mga mahihirap na 'to sa kanila. So, anong ginagawa? Hindi pinagtutuunan ng pansin yung, karunungan, yung edukasyon. Kaya nga kung makikita mo ano, parang ano, hindi na gano'n katalino. Hindi lang natin mabanggit yung pinakamagandang form do'n, pero yun nga, hindi na gano'n katalino, nagiging mangmang na yung mga Pilipino at pinaaasa na lang sa ayuda. Gaya nga ng sinabi ni Pangulong Duterte, 'di ba? Yung administrasyon na 'to ngayon ay pinatatakbo ng presidenteng puro ayuda. So marami nagsasabi at totoo naman na walang bansang yumayaman sa pagbibigay lang ng ayuda. So marami rin na nagsasabi at naniniwala rin ako doon sa kasabihang ang tao bigyan mo ng isda, mabubuhay yan ng ilang araw. Pero kapag ang tao tinuruan mo mangisda, mamumuhay yan ng habang buhay at pwede niyang iangat yung kanyang sarili. Kasi natuto siyang tumayo sa sarili niyang pangapaa. So ganito yung nangyayari ngayon, pinababayaan ng gobyerno natin na maging mangmang ang mga Pilipino para ito umasa lang sa mga ayuda na ibinibigay ng gobyerno. Siyempre, alam naman natin, sa panahon natin ngayon, sabi nga ni Rowena Guanzon dito, hindi natin masisisi. Dahil nga, ang daming walang trabaho dahil nga sa inflation. Ano ba yung inflation? Ito yung kakayanan ng mga Pilipinong bumili ng sapat na pagkain, ng mga pangangailangan. So dahil nga mataas ang inflation, mataas yung mga bilihin, walang kakayanan makabili ng mga basic needs, basic na mga pangangailangan ng tao. Dahil nga wala ring pagkukuha na ng pagkakakitaan, walang mga trabaho. So nangyayari, umaasa na lang sa ayuda. So ginagawang tamad ang mga Pilipino. Pero kung tutuusin, ang mga Pilipino hindi tamad. Bigyan mo ng trabaho yan, magtatrabaho yan. Bigyan mo ng pagkakitaan yan, igagrab nila yan. Maraming mga Pilipino ang ayaw din ng ayuda, kaso no choice. Dahil nga walang trabaho, binibigay ng gobyerno, tatanggapin nila yan. So, yung iba, nagiging pulisiya ng mga kababayan natin na okay na itong taong to, itong politikong ito, at least siya nagbibigay siya ng kinukurap niya. Kumbaga, ibinabahagi niya yung kanyang nakukuha sa gobyerno. So, nahaambunan. So, much better na to kaysa naman sa ibang politikong sinosolo lang yung kanyang kinukurakot. So, dahil yung natatandaan nila, yung mga taong nagbibigay ng ayuda, yun lang ang iboboto nila. At ang magiging cycle lang ng gobyerno natin is paulit-ulit lang. Diba? Pera ng taong bayan, ibibigay sa ayuda. So, itong mga binibigay na ayuda, natatandaan, itong politikong ito yung nagbigay sa atin ng ayuda, so siya yung iboboto ko. Compare dun sa ibang mga politikong puro dadalang. Gusto ng pagbabago pero ayaw naman magbigay ng ayuda. So, siyempre, mas naging advantage yun ng mga nagbibigay ng ayuda. Tulad ng ginagawa ngayon ng House Speaker, kung hindi nyo mapapansin, di ba? Saan ka nakakita ang House Speaker? Siya mismo, yun ang bubudbud ng pera. Kaya mukhang totoo nga yung sinasabi ni VP Sara na 2 tao lang ang may kontrol ng pera ng taong bayan. Si Speaker Romualdez at si Saldico. Kaya syempre, bilyon ang ibinibigay, minsan pa nga bilyon ang ibinibigay na ayuda sa mga kababayan natin, which is hindi natin masisisi yung mga kababayan natin dahil syempre biyaya yan eh. Kung wala ka nga naman pagkukuhanan ng pera, ng ayuda, bakit hindi mo tatanggapin? Yun nga lang, nagiging bad side nun. Nagiging nagiging imbis na makatulong yung mga Pilipino, nagiging pabigat na sa gobyerno. Bakit? Sinusustentuhan na lang eh. At isa pang nakakainis dito, hindi naman sa inuudyukan natin o hindi natin ibig sabihin dito parang ginagalit natin yung mga kababayan nating OFW. Alam naman natin na isa sa mga nagiging source of income ng gobyerno natin yung mga remittance. Di ba? Mga remittance na pinadadala ng mga kababayan nating OFW sa Pilipinas. So, diyan nakakakuha ng income yung gobyerno natin. Tapos, itong mga nasa gobyerno natin, ang gagawin, ipamimigay lang
sa mga kababayan natin, which is doon sa pamimigay wala tayong pag-uusapan doon. Pero ang punto ko rito, ganun-ganun lang ipamigay ng mga taong gobyerno natin. Yung perang pinaghirapan ng mga kababayan nating OFW. Isipin nyo itong mga kababayan nating OFW, 2, 3 trabaho ang kailang pinapasok sa ibang bansa. Nagtitipid ng sobra-sobra para meron silang maipadala sa pamilya nilang malaking pera para matulungan, 'di ba? So, meron silang binabayarang tax din. Pinaghirapan din nila yung pera ipadadala nila. Tapos, yung ibang parte doon na kinukuha ng gobyerno para sa tax, yun ang ginagamit para makabili ng boto sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Kung titingnan nyo, yung pagbibigay ng ayuda, parang ano yan legal na pagbili ng boto. So kahit hindi eleksyon, magagamit mo, di ba? Kung mapapansin niyo yung mga binibigyan ng ayuda, ang lalaki ng tarpaulin ng mga politikong nakikisawsaw doon sa pagbibigay ng ayuda. Ito pagkakaiba, isipin niyo na lang nung panahon ng pandemya, kung saan namigay ang gobyerno natin ni Pangulong Duterte ng cash assistant. So, meron ba kayong napansin na malaking tarpaulin ni Pangulong Duterte o sino mang politiko noong time na namimigay ng ayuda? Ako kasi personally, nakatanggap din naman tayo ng cash assistant during pandemic. Pero personal experience, wala po akong nakitang tarpaulin ng sino mang politiko na nag-sponsor, sumasawsaw doon sa pamimigay ng ayuda. Pero ngayon, once na may nagbigay ng ayuda, kitang-kita nyo yung mga politikong nakikisawsaw doon, especially kung kaninong distrito yung mamimigay ng ayuda. Ang lalaki ng tarpaulin, tapos yung ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ayuda, andun nasa pinakailalim ng picture, ang liit-liit. So ginagamit yung pondo ng gobyerno, pero yung pondo mismo, halimbawa ng congressman, sa maganda example dyan, ang congressman may budget. Ang gagawin itong congressman na to, sasawsaw dun sa programa ng isang ahensya magbibigay ng ayuda tulad ng halimbawa DSWD. So, palalabasin itong congressman na to, yung ayudang ibibigay ng DSWD, parang nanggaling sa kanya. Sa paanong pamamaraan, ang laki ng tarpaulin ng isang politiko na nag-sponsor kuno doon sa pamimigay ng ayuda. So, ang magiging impression ng taong bayan, itong congressman na to, siya yung nagbigay ng ayuda. Dahil siyempre, picture niya yung malaki. Tapos makikita niyo yung logo ng department ng, halimbawa, DSWD, ando sa pinakailalim, ang liit-liit. So, ganong kinukurap ng mga politiko natin, doon ginagamit yung simpleng pagbili ng boto ng mga kababayan natin hindi na masyadong iniisip kung tama pa ba o mali na yung ginagawa ng politiko. Basta ang importante, dahil wala ngang trabaho, tatanggapin nila yung ayuda at yun natatandaan nila. Kaya nga kung mapapansin nyo, sa panahon ngayon, walang infrastructure project, malalaking infrastructure project na pwedeng pagkuhanan ng trabaho. Diba kung mapapansin nyo, first 2 years ni Pangulong Marcos, or 1 year siguro yun, pagkaupo niya sa Malacanang, anong ginawa? Puro foreign travel. Ano yung palusot nila? Nag-i-invite daw ng mga investor para magkaroon dito sa atin mag-invest ng trabaho, ng kailang negosyo, para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Ang tanong, may mga nag-invest na ba doon sa foreign trips niya nung kanyang first year? Isipin nyo, 3 taon na yung nakakalipas. Pero parang wala tayong nakikitang mga investor, mga malalaking proyekto na pwedeng makapag-create ng trabaho. Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, yung kanyang build project niya, nakapag-create ng maraming trabaho. Kaya nga bumaba yung inflation nun eh. Ang dami nagkaroon ng trabaho. So ngayon, yung naging proyekto ni Bongbong Marcos, yung BBM yata yung Build More Project yata yun. Basta yun, Build Better Project, parang ganun. So,
Naramdaman ba ng mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho? Hindi. Anong ginagawa nila ngayon? Binubusog na lang po sa ayuda yung mga kababayan natin dahil gusto nila na umasa na lang yung mga kababayan natin sa mga politiko. Nang sa ganun, itong mga politiko, sila manatiling ng matagal sa mga kanilang mga pwesto dahil sila lang yung natatandaan, dahil nga sila lang yung namimigay ng ayuda. Kaya nga maganda yung naging punto rito ni retired Justice Rowena Guanzon na sana bigyan natin ng pagkakataon. Ako, personally, ikakampanya ko itong si Rowena Guanzon dahil sa maganda yung naging ano niya, yung kanyang pananaw. At the same time, nakikita mo rito what you see, what you get. Ako, mas gusto ko na yung ganun. At least, wala ka nang i-expect sa kanyang iba dahil yun na siya eh. So, kung kinakailangan niyang bardagulin itong mga mangbabatas nating mga feeling na ang gagaling, kung titingnan niyo naman, kung panonoorin niyo naman yung kanilang ginagawang hearing diyan sa Kongreso, eh mga sablay naman yung mga kanilang pag-iimbestiga. In aid of legislation daw. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte, dapat tanggalin na yung kapulisan, tanggalin na yung NBI, tanggalin na rin yung ating mga korte. Kasi bakit? Eh sila na rin yung umaaktong iisa eh. Lahat kinuha na nila. Sila na yung nag-iimbestiga, sila na yung humuhuli, sila na rin ang humahatol. So, maling-mali yung kanilang ginagawa. Kaya magandang sana mailagay natin ito si Rowena Guanzon sa party list. At least, magkaroon tayo ng isang retired justice na magtuturo dito sa mga mangmang na kongresista natin na kung umakto, kala mo ang gagaling pag sila na yung mga presiding officer dun sa kanilang committee hinahawakan, especially yung Quad Committee. So, uli po, kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago, pero tingnan din natin muna ang kanilang mga resibo, kung ano yung kanilang plataforma bago tayo pumili doon sa ating mga iboboto sa balota. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.